Rene Boy Gaselos, isa po siyang active member ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Narito po, kapatid, sige po. Tanong na po kayo kay kapatid na Amy. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ilan po ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia? At kung si Kristo po ba ay isang Diyos? Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Reni, no? Ang Diyos sa Biblia ay sinasabi na Diyos ng mga Diyos. Yung Ama, no? Ang tawag ng Biblia ron, Diyos ng mga Diyos. Basahin natin ang awit. 136:2. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Bibigyan kita ng pag-iisipan, kapatid na Reni, no? Pag sinabing Panginoon ng mga Panginoon, maraming Panginoon. Na yung maraming Panginoon na mamanginoon sa isa pang Panginoon. No? Sa Biblia, maraming Panginoon. Si Kristo, Panginoon. Ang Ama, Panginoon din eh. No? Basahin natin ang 110:1 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ang nagsasalita si David, sinabi ang wika ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa kanan ko at gagawin kong tuntungan mo ang iyong mga kaaway. Ang pinagsasabihan dito, na uupo sa kanan ng Panginoon, na Panginoon din ay si Kristo. 3:1 ng Kolosas. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yan. Ang nakaupo sa kanan ng Diyos na Panginoon ay si Kristo. At hindi katakataka kasi talaga namang si Kristo, ginawang Panginoon ng Panginoong Diyos na Ama. 2:36 ng Gawa. Patatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Tanungin mo mga ministro mo, kapatid na Rene, si Kristo ba Panginoon? Ano ang sagot? Siyempre, tinatawag nga nila Panginoong Heso Kristo eh. Meron akong kopya ng pasugo eh. Mula 1900 sa 36, no? Ang tawag nila Panginoong Heso Kristo. Bakit ba naging Panginoon si Kristo? Ginawa ka ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. No? Tutul ka ba ron o tutul ba tayo na ginawa siyang Panginoon kaya siya naging Panginoon? Kasi ang original na Panginoon, yung nanganak sa kanya eh. Yun ang original na Panginoon eh. 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang nagsasalita sa hula, si Kristo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sundan mo mabuti, kapatid na Rene, no? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Sino ba yung Panginoon na nagsabi na ipinanganak kita? At sino yung pinagsabihan? 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Palang isang
Lalo pang mas mabuti kaysa mga anghel. Mas mabuti pa kay Miguel Arcangel. Mas mabuti pa kay Gabriel. Lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibasa ay nagmana ng lalong dakilang pangalan kaysa kanila. Tuloy. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ang tinutukoy pala rito ay ang mag-ama. Ang lalong mabuti kaysa anghel ay yung anak. Bakit? Nagmana kasi siya ng lalong mabuting pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak. Walang pinagsabihan nun, si Kristo lang. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Ito'y ang ama't ang anak, si Kristo at ang Diyos Ama. No? Ang nanganak kay Kristo ang Ama. Kailan nangyaring ipinanganak siya ng Ama? At bakit siya ipinanganak? Basahin muna natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nung palang umpisa, yung anak nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Bahagi siya ng Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Parang ang isang sanggol, nasa sinapupunan ng ina, bahagi siya ng ina. Ang kanyang eksistensya ay kadugtong ng kanyang ina. Ganon ang anak ng Diyos. Noong umpisa, nasa sinapupunan siya ng Diyos. Ano nangyari? Sa araw na ito ang wika, pinanganak kita. Kailan nangyaring ipinanganak ng Ama? Yung anak, kailan? 17:5-24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Aba, tumanggap na pala ng kaluwalhatian ang anak bago pa nagkamundo. Paano naman naging tao ito nauna pa sa mundo? Ang tao galing sa alabok ng lupa ng mundo. Paano naging tao itong Kristo na tumanggap na ng kaluwalhatian sa Ama bago pa ang sanlibutan ay naging gayon? 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Yan, liwanag, kapatid na Rene. Kung saan ako nandoon, Ama, gusto ko, yung mga binigay mo sa akin, makarating din sila doon. Para makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Naipanganak na pala siya bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya ang tawag sa kanya, anak ng Diyos. Yung ipinanganak ni Maria, iba yun sa ipinanganak ng Ama. Ang ipinanganak ng Ama, Espiritu, kasi ang Ama ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, sabi ng Kristo. Pag ang Espiritu ang nanganganak, Espiritu rin ang ipinanganganak niya. Basahin natin ang 3 ng Juan, versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu. Ang pinanganak ng laman, laman. Kaya nung ipanganak siya ng Diyos, Espiritu yung anak niya, kasi Espiritu yung nanganak ano naman yung pinanganak ni Maria? Yung katawan tao. Nung magiging anak ng Diyos sa lupa. Basahin natin ang G7 ng Hebreo.
Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Para magawa niya ang kalooban, anong ginawa ng Ama? 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, pagpasok niya sa sanlibutan, hindi naman kasi siya nag-umpisa sa sanlibutan eh. Wala pa nga ang sanlibutan eh, pinanganak na siya ng Ama eh. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo. Ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan dito sa lupa. Anong katawan yon? 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. At Hindi pala katawan ng kalabaw. Hindi katawan ng kabayo. Kundi katawang tao. Nagkatawang tao ang verbo. Ba't nagkatawang tao? Hindi nga tao eh. Espiritu nga yun na ipinanganak ng Ama bago pa itatagang sa libutan. Nung magkatawang tao siya, ginawa ngayon siyang Panginoon. Kaya ang Iglesia ni Manalo naniniwala na si Kristo Panginoon kasi ginawa siyang Panginoon eh. O ang pagka-Panginoon naman niya, lihitimo, legal. Ang Diyos ang gumawa eh. Babasa ako ngayon sa 7 ng Exodo, versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Falsipikado ba yan si Moises? Sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Parang si Kristo, ginawang Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Kung naniniwala kayo na si Kristo'y Panginoon dahil ginawa siyang Panginoon, dapat maniwala ka si Moises ay Diyos kasi ginawa siya ng Diyos na Diyos ni Paraon. May isa pang Diyos, si Moises. Yung anak ba, Diyos? May galing sa Ama yun eh. Bahagi ng katawan ng Ama yun eh. Galing sa sinapupunan niya. Anak ng Diyos, di Diyos. Ilan na ang Diyos? Dalawa na. Bukod sa Ama. Pwede mo nang tawagin ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Diyos siya ni Moises, Diyos siya ni Kristo, at Diyos pa siya ng iba. Panginoon siya ni Moises, Panginoon siya ni Kristo, dahil Panginoon siya ng mga Panginoon. Ano ibig kong punto, kapatid? Alam mo kasi, sa langit, may mga Panginoon eh. Basahin natin ang Apokalipsis 7, versikulo 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan, at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Sa 13, kapatid na Daniel, para wag masyadong mahaba. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At Kita mo kapatid na rin, nag-uusap si Juan at yung isa sa 24 na matatanda kasi meron 24 na trono na nakapaligid sa trono ng Diyos sa langit. 24 na trono, 24 na matatanda. Sabi nung isa sa matatanda,
Itong mga taong ito, saan galing ito? Sagot ni Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Tinawag ni Juan na Panginoon yung isa sa 24 na matatanda. Implying na yung 24 na matatanda, 24 na Panginoon yun. De maraming Panginoon sa langit, kaya tamang-tamang tawagin si Kristo at saka ang Ama na Panginoon ng mga Panginoon. E paano siya tinatawag na Diyos ng mga Diyos? Kasi hindi nag-iisa ang Diyos. Paano mo tatawagin ang Ama Diyos ng mga Diyos kung wala nang ibang Diyos? Hindi naman nakasulat na ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos-Diyusan. Hindi naman pwede yun. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos, implying na mayroong pang ibang Diyos kaysa sa Kanya. Ang anak ay Diyos. Si Moises ay Diyos. Sino pa? Gis ng Juan. Basahin natin. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kayo'y mga Diyos, yung palang mga tao, kayo'y mga Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Kailan? Tuloy. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sino sisira? Si Manalo? Ay, magpahinga ka, hindi mo kayang sirain ito. Salita ni Kristo ito. Kung tinawag ng Diyos na mga Diyos, yaong dinatna ng salita ng Diyos, yung tumanggap ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Pwede bang masira ito? Kaya nga, sabi ng Diyos sa kanila, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, yung mga tumanggap ng kanyang salita. Kaya nga, si Moises, ginawa niyang Diyos eh. Oh. Si Kristo, Diyos. Yung mga tumanggap ng salita, Diyos ang tawag ng Biblia. Ilan ang Diyos? Hindi magbilang tayo. Sabi ni Manalo, mali. Bakit? Sabi, may iisa lang Diyos. Ha? Alin yung iisang Diyos? Isa lang siya, wala siyang kapareho. 8:6 ng unang Korinto. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Doon, definitive ang pagkakasabi na may isang Diyos lamang, ang Ama, na, yun ang definition ng isang Diyos. Isang Diyos na buhat sa Kanya lahat ng bagay. Ayon. Isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pero merong isang Diyos na nanggaling doon sa Diyos. Saan galing si Kristo? Sa sinapupunan ng Ama. Anong katunayan? 13 ng Juan. Basahin natin. Kulo 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ang galing si Kristo, galing ba sa mundo? Galing sa lupa para maging tao? Galing sa tiyan ni Maria, kagaguhan, katangahan. No? Bakit? Siya'y galing sa Diyos. Saan sa Diyos siya galing? Sa paa? Kasi si Eva galing sa tadyang ni Adan eh. Si Kristo, saan galing? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya, Kita mo na, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, si Kristo yon. Ipinanganak ng Diyos. Ang nanganak Diyos, ang ipinanganak tao. Ano ba naman yun? Pag nanganak ang kalabaw, kalabaw ang anak. Pag nanganak ang kabayo, kabayo ang anak. Ang Diyos ay nanganak, espiritu siya. Ang ipinanganak niya, espiritu rin, hindi tao. Tutulan nyo. 3 ng Juan, sabi ni Kristo, versikulo 6. ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga.
Ang Diyos ay Espiritu, walang duda. 4:24 ng Juan. Nanganak siya. Sino pinanganak niya? Tao? Hindi. Espiritu rin. Yun yung kanyang anak. Ipinanganak bago tinatagang sanlibutan, isang being na Espiritu. Dumating ang oras, nagkatawan tao, ipinaghanda ng katawan na ipinaglihi ni Maria. Kaya yung paniwala ni Manalo, kaya lang umiral si Kristo nang ipaglihi ni Maria, kagaguhan yon. Hindi totoo, kaya lang umiral si Kristo nung ipaglihi ni Maria. Bakit? Ang umiral nung ipaglihi ni Maria, yung katawan tao. Pero yung espiritong anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos, bago nilikhaan sa libutan, Diyos yun. Tama-tama sa Biblia. Nung gagawin ng tao, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang lalalang pala, hindi nag-iisa. Lalangin natin. Sabi naman ni Manalo, ang kausap ikaw ng Diyos dyan, mga kirubin. Mali. Bakit mali? Kasi, yung kausap ng Diyos, kalarawan niya at kawangis. At sa Biblia, iisa ang kalarawan at kawangis ng Diyos, yung anak. Basahin natin ang Hebreo 1:3. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ayon, ang sabi ng Biblia, yung anak, sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ang kalarawan ng ama ay yung anak. Kaya yung kalarawan niya, kausap niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi kerubin yun, hindi anghel yun. Kasi hindi naman kawangis ng Diyos ang kerubin at ang anghel. Ang kawangis ng Diyos, yung kanyang anak. Kaya nung lumalalang pa lang ng Adan na unang tao, ando na yung anak kausap na nung ama. Ayaw lang tanggapin ng iba Mahirap sa kanilang tanggapin kasi isa lang ang Diyos, wala lang pangalawa. O pinupwera mo naman si Kristo, kapatid Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Iisa. O ano ibig sabihin? Kahit nasabihin mo pang isa, kasama pa rin si Kristo doon sa iisa Kasi ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Ang pakiramdam ni Kristo, talagang isa lang sila kasi galing siya sa loob Sa sinapupunan ng iisang Diyos na Ama. Marami akong gustong sabihin, kaya lang wala na tayong oras, kapatid. Pasensya na.